itong balita ni Commissioner June mula sa BIR ay may malaking achievement po kayo dahil sa 120th anniversary ninyo. So meron po kayong mga activities and celebration para sa momentous occasion na ito, Commissioner. Yes, nitong August 1, nagkaroon kami yung aming anniversary na 120th anniversary ng BIR. At kasabay po niyan na pinalabas po natin yung mga naging accomplishments ng BIR. At ito yung kauna-unahan sa kasaysayan ng BIR na nakamit po natin ang 100%, una dyan, yung 100% prime HRM ng lahat ng regions para naman mas maganda yung recruitment, yung mga HR processes ng ahensya. At nandyan na rin yung nilaunch po natin na BIR web portal. Bago po yan at mas maganda po. At pangatlo po dyan, yung 100%, at ito po yung pinaka-proud po kami, 100% ISO certification ng lahat ng revenue regions, revenue district offices, at maging ang large taxpayer services ng mga critical services po natin ay ISO certified na po. Sir, ano po ang ibig sabihin nitong ISO certified? Kayo lahat, sabi nyo, no, ng mga parte ng ahensya ninyo sa buong Pilipinas ay may ganitong certification. Ano po ang significance po nito? Ang significance po nito ay ang ibig sabihin yan, lahat ng proseso po namin sa mga frontline services ay standard at may sinusunod na maayos na proseso pare-pareho bawat district offices at mas pinabilis ang bawat serbisyo. So makakaasa po kayo na dahil international ang pamantayan na sinusundan ng aming ahensya ngayon ay mas naging maganda ang serbisyo po at mas transparent ang lahat ng mga proseso ng BIR. Kasama po dito yung bagong launch na web portal na sinasabi po ninyo. Kailan po nag-umpisa itong web portal na ito at ano po ang difference po nito doon sa dati? Itong bagong web portal na to ay nilaunch din po natin officially nitong August 1. Ang iniba po natin, ang pagkakaiba po niyan sa lumang web portal, website natin ay mas user-friendly ito, mas madaling makita lahat ng mga informations at saka yung mga e-services natin ay mas accessible, mas maganda, mas madaling gamitin. Kaya naman mas makakaasa pa na ang mga digital services, ang mga e-services ay mas madaling gamitin kaya hindi nyo na po kinakailangan pumunta sa aming mga opisina para sa mga transaksyon na covered ng e-services. At eto nga sir, nabanggit nyo ang tagumpay ng taxpayers dahil sa mga isinusulong na programa. Kaya panoorin po natin ang masasabi ng ilang taxpayers natin dyan. Sobrang gaan ngayon kasi one window policy. Pagpasok mo pa lang, alam mo na kung saan ka dapat pumunta. Mas nalalaman mo, andun yung form ka na dapat mo i-file. Once na masunod lang nila yung legal requirements, since nakapaskil naman po yun sa website nila, from there, mabilis na pa yung process niya. Sila na yung magra-route para sa'yo, hindi ka na mahihirapan, nakaupo ka na lang, mag-aantay ka na lang ng claim stamp. Pinakamaganda po, minsan na 7 days lang po, nakukuha na po namin ng aming mga e-card. Pag mag-bidding kami, madali na lang, makahabol na kami agad doon sa requirement nila. We as business owners are more encouraged to register our businesses pag may new ventures. Our company has been in operation since 2003. Dito lang namin ngayon na-appreciate na mabilis na talaga. Kahit nasa office ka, pwede mong i-access yung data. Nagkakaroon kami ng extra time to handle other clients. Kaya naman ganito yung ngiti ng aking client. Pag may nag-mapping, hindi na siya matatakot, di ba? I've been to so many government agencies. Yung BIR, habang tumatagal, gumaganda yung services nila. They exceeded my expectation. Kahit certified na tayo ng ISO, hindi dito nagtatapos ang pagsisikap natin mapabuti ang BIR. Hindi pa rin perpekto ang ahensyang ito, pero sinisigurado ko na hindi kami titigil ayusin ang aming serbisyo. Ito po ay dahil naniniwala kami na ang serbisyong publiko ay dapat patuloy na pinagbubuti. Mula nung naupo ako bilang commissioner ng BIR, isa lang yung lagi kong sinasabi at palagi kong sasabihin. Mahalin natin ang Pilipinas, paunlarin natin ang ating bayan. Ito na po ang bagong BIR sa bagong Pilipinas. Wow! Commissioner June, congratulations! At kasabay din ng anniversary nga ninyo, itong pagpapakita nyo ng bagong logo ng BIR. Ang ganda po, ha?
Very Maraming- matingkad yung mga kulay, simple lang. Thank you. Pinag-isipan po natin talaga itong bagong BIR logo kasi naman nakita natin na yung lumang logo ay outdated na at walang masyadong meaning kundi mga industries lang ang nakalagay dyan. At gusto natin na ang bagong logo ay talagang kumakatawan kung ano ang mission ng BIR, mission ng ahensya at yung mga values na gusto natin na malaman ng mga taong bayan kung ano ba ang ahensya na ito. Commissioner June, napansin ko may eagle. Is that the Philippine Eagle? At ano pa yung mga ibang simbolo na nakikita natin ngayon sa bagong-bagong logo ng BIR? Tama yan, Philippine Eagle po yan dahil kasi ang Philippine Eagle ay simbolo ng resilience. Unang-una dyan. At pinapakita natin na ang BIR ay very resilient na organization and also yung eagle eye na matalim ang mata at nakikita natin lahat at very fair yung ating ahensya. Nandyan na rin ang sumisimbolo ng coin which represents the mission ng BIR to collect taxes through just enforcement of tax laws. At yung kulay rin, importante yan dahil representation yan ng Pilipinas, yung red, white, blue, yellow. Ibig pong sabihin yan ay patriotism at pagmamahal sa ating bayan. At nandyan rin sa gitna yung pillar because ang BIR and yung taxation is really the lifeblood of the government and yung strength ng gobyerno natin ay nanggagaling sa buwis na kinokolekta natin. At yung pinaka nasa gitna dyan, yung very powerful symbolism of yung people joining hands because from the very beginning, ang sinasabi po natin, ang tax collection and revenue generation ay joint obligation po yan dapat ng lahat po ng mga taxpayers at ng BIR at lahat po tayo pinagtutulong-tulungan na makamit ang revenue generation para naman dahil ginagamit po yan ng ating gobyerno para sa mga infrastructure projects, social welfare services. So yan po yung entire, in general, yan yung summary ng ating bagong logo. At hindi po milyon ang ginastos ng BIR dito. Ay, hindi. Hindi po, napakaliit lang po ng ating nagastos dyan dahil simpleng pa-contest po yan. At ito po ay kinulate po natin, it's an inspiration from all the logos submitted by those yung nag-submit ng sa aming logo making contest. So you had a logo making contest and then may natanggap na prize po yung winner? Meron po, merong natanggap na premyo yung mga sumali po, yung nanalo, yung top 3 po. Yung top 3 and then from the top 3, kinolate ninyo yan at gumawa kayo ng bagong logo. Tama po. So kaya po ang bagong logo na yan is an inspiration from those na submitted na mga tao. So you did not have to spend too much. If you don't mind, pwedeng malaman? Ang total po niyan ay pa-premyo lamang po ng 150,000 pesos. Ayan. Deserve na yan ng mga winners natin, ano? Total na po yung 150,000, ano? Total? 50,000 each do sa top 3. Malayo sa gold medal ni Carlos Yulo. But just the same, congratulations and happy 120th anniversary po sa BIR. Balita ko, Commissioner June, nakatanggap kayo ng suporta mula po sa iba't ibang business groups and organizations, lalong-lalo na dun sa binanggit yung ISO certification ng BIR, maging ito ngang inilunsad yung bagong logo at web portal. So with all this support coming from the community, ano po ang gusto nyo sabihin sa kanila? Una-una, nais natin magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa BIR at sa mga gusto po natin na ginagawa po dito sa aming ahensya dahil napaka-importante po ng suporta at nakakalakas ng loob pa at nakakapagbigay pa ito ng inspirasyon na mas pagbutihin pa namin ang pagbabago dito sa aming ahensya. At ang dami, malalaki po yung mga nagbigay ng suporta. Nandyan po ang ACPASI, ACPAP, ECOP, TIMAP, PCCI, Phoenix, PHILEX at PICPA, PAGBA, MAP at saka yung Joint Foreign Chamber of the Philippines. Mga malalaki pong mga ahensya po yan at malalaking mga industriya po na sa negosyo, sa mga tax practitioners, mga accountants at nakikita po nila na malaki po ang pinagbabago ng BIR ngayon po at malaki na ang pinagbago at alam po nila na marami pang nakalatag na plano na para mas gumanda pa ang pagpapatakbo ng BIR. Kaya marami pong salamat at sana po patuloy pa ang pagsuporta ng iba't ibang organisasyon sa aming ahensya. May reminders po ba kayo, Commissioner June, sa ating mga taxpayers na nakikinig ngayon? May deadline ba kaming dapat abangan, lalo na yung mga business owners or employers?
sa ngayon, wala naman kasi nga yung dun sa dahil sa typhoon, yung yes. in-extend po natin yung filing and payment of dun sa VAT kasi supposedly dapat July 25 yan. Ginawa natin July 31 para naman mas makatulong pa sa mga nasalanta ng bagyo. So July 31 tapos na po yan. So yung general lang po, yung mga panawagan po natin especially dito sa mga unregistered na mga negosyo ay sana magrehistro at yung mga nandyan sa mga vape products, engaged sa illicit cigarettes ay sana po magrehistro at magbayad po tayo ng tamang buwis. Alright, di bali, babalik pa si Commissioner June sa mga susunod na linggo to remind us of our duties as taxpayers. Thank you so much for your updates, Commissioner June ng BIR.